to Vietnam. Listen close, new beginning. It's okay, you just need to pay $1 million. Now you need to pay 10 million. Cô đơn cho mình đâu nhưng lòng tin mình sẽ gặp nhau sau mùa đông bạn em vì sao hai người vẫn nhìn lên thật đau anh thời gian trong mơ mùa yêu ban đầu những năm sau sống mình đang ngồi không có So inyo pong napanood mga kapolitika ang mga video clip ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao dahil pumalik na po sa Vietnam na naman itong si Emma para sa isang event doon at in fact nitong mga nakarang linggo ay dito din galing si Emma and then ngayon ay bumalik na naman siya dito sa nasabing bansa para sa isang activity. So nakita nyo at talagang napakaganda ni Emma Tiglao, napakaganda ng pagkaayos sa kanya ng kanyang team dito sa kanyang pagbisita sa Vietnam. At talagang masasabi natin mga kapolitika na very deserved na siya talaga ang nanalo doon sa Miss Grand International 2025. So napakahirap kung magpapadala man tayo ng susunod natin na representative dito sa Miss Grand International ay masasabi natin na mahirap sundan ang legacy at ang nag-iisang Emma Tiglao. So ang schedule po ni Emma dito sa Vietnam ay hanggang bukas po siya, August 1, 2026 para dito sa sa kanyang pagbisita sa Vietnam. So last week is nasa Malaysia rin po itong si Emma at sa mga susunod na araw ay balik Pinas uli si Emma para sa paghahanda nga dito sa finals ng Reina Filipinas. And speaking of Reina Filipinas, nasabi na nga po natin na dadalo ang mga CEO at mga head executive ng Reina Filipinas at ng Miss Grand International dito sa finals ng Reina Filipinas. Meet the esteemed executives of Reina Filipinas, the visionaries whose leadership, passion, and commitment continue to shape the future of our organization and make this inaugural edition possible. Together, they lead with purpose as we celebrate beauty, excellence, and empowered Filipinas. Witness history unfold at the Reina Filipinas Grand Coronation Night. So dadalo po itong si Emma Tiglao at si Nawat Itsaragrisil dito sa Grand Finals ng Reina Filipinas sa August 7, 2026. So yun po ang pinaka-latest ngayon at nabalita rin po natin yung mga bigatin ng mga hurado dito sa Reina Filipinas at yung kailang mga maging host. At dito naman po tayo sa Miss Supranational dahil mamayang 2 AM na po ang finals ng Miss Supranational at malalaman natin kung sino yung mananalo at na i-report natin doon sa ating mga noong video na handpick na ngayon ang di umano magiging winner ng Miss Supranational at in fact itong gagawin na finals mamaya is for formality na lang daw. Sabi ng isa sa mga nag-leak ng information kung ito man ay totoo. So this is how it works now. Handpick winners, fixed results that happen to the crown is earned. Sobrang nakakadismaya. Hindi namin ine-expect na manalo pero umaasa kami na patas. Yun pala, may napili na ang owner, CEO kung sino man ang mananalo. Para saan pa yung gabi-gabing ensayo, sacrifice at pangarap kong scripted na pala lahat. Nakakalungkot para sa mga kandidatang nagbigay ng 100% nila. Pageant should be
about merit, not about who you know. So nagbigay ng kanyang reaksyon at nadismaya yung ilan sa ating mga netizen dito sa kailang mga nadiscovery mga kapolitika dahil may picture nitong CEO na di umano ay kinakausap na yung mga candidate at yung possible winner daw dito sa Miss Supranational. So kahit tayo naman ay talagang masasabi natin na hindi natin gusto itong mga ganitong kalakaran at hindi natin gusto na ganito na yung magiging kultura ng beauty pageant na ahead of time is meron na silang winner, hindi pa man nagsisimula yung finals, wala pa sa final date ay meron na silang nakatalaga na winner dito sa kailang beauty pageant competition. So very disappointing kung ito man ay totoo at sana is magkaroon pa rin po ng patas na laban dito sa most especially sa paparating na Miss Supranational. Ilang oras na lang po ang ating hinihintay dito sa kailang finals. Okay, so abangan po natin mamaya mga kapolitika kung ito bang kumakalat na mga balibalita at usap-usapan dito sa social media ay totoo or hindi. Okay, so yun po ang pinaka-latest ngayon dito sa mundo ng beauty pageant. There was this one statement na sinabi ni Papa Nawat, no matter how beautiful you are, if you cannot sell, you cannot win. So it means to say that this is important to the main org. This is the life. This is the life. So basically, sa MGI, di ba lagi nating sinasabi, beauty, brains, body, and business. So the main reason why meron tayong dalawang fast track because gusto natin i-diin, especially now that this is the inaugural year na along the way, may selling naman kasi talaga sa MGI eh. So kung makikita nyo, even before, yung mga MGI ladies talaga, the winners, ay nagda-live selling. Si Emma, sila CJ, pinagdaanan nila yan. Even the Miss Grand Thailand, di ba? There was this one statement na sinabi ni Papa Nawat, no matter how beautiful you are, if you cannot sell, you cannot win. So it means to say that this is important to the main org. And kung makikita nyo, yung Reina Filipinas having MGI All-Stars and MGI Philippines na crown, importante din yun. So kumbaga, pinapattern lang natin kung ano ang sistema ng ginagawa natin dito sa local, dun sa international. So, I would like to say na parang this is like a training ground for them. So, talking about voting naman with Eventista, our voting partner, di ba nakita nyo ng MJ All-Star, I was one of the judges and napakalaking percentage ng vote when it comes to winning. So dito, isa lang ang voting natin. Parang hindi ko naman sinasabi, unlike with other pageants, na meron silang mas maraming voting. So dito, there's only one voting. And then, magpa-fast track ka into finalist. So talking about the selling, so yung Miss Dandy Glow together with the selling sa Bragais ay i-combine. And kung sino man ang candidate na merong pinakamataas na score, ay talaga namang makakapag-advance dun sa finalist. So, parang I don't think na kailangan naman siyang i-defend eh. So, parang ako, based sa kung paano ko ino-observe yung pageantry world, masasabi mo that the pageantry already evolved. 'Di ba? Lalo na with the rise of the social media. So, ngayon makikita mo na on ano ang mga pwedeng avenue and kung ano ang mga pwedeng growth ng mga winners afterwards. So, tulad ng sinabi ko sa sashing ceremony na we're looking forward into having girls na maging business partners in the future, manalo o hindi manalo, and baka pwede natin sila mabigyan ng commission, so pwede silang kumita. So alam mo yun, na meron kang ibang nilook forward na you can learn. And itong mga ganitong learning, nagsisimula siya dito sa pageantry, pero along the way, you can be your own businesswoman or you can have your own business and pwede mong i-follow ang same na format, same the business model. And kami dito, we would like to encourage them. I think isa yan sa mga nagiging problema ng mga queens afterwards, lalo na yung mga nagko-compete ng paulit-ulit, that they don't know kung ano yung gagawin nila after nilang mag-compete. So here, meron silang ibang option of whether they wanted to become a businesswoman or kung paano nila magagamit ang social media para meron silang pang-sustain sa buhay nila, di ba? During and after the